Hi everyone, welcome po sa araw-araw na pagpapala. Atid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So mapalad po tayo dahil nakakarinig po tayo ng salita ng Diyos. So ito po ay pagpapala sa atin ng Panginoon. Sabi nga po ng kanyang salita sa book of Luke 11 verse 28, mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. At siyempre, higit na mapalad ang mga nagsasagawa nito. So, ang pakikinig ng salita ng Diyos napakahalaga. Sapagkat ito ang pagkain ng ating spiritual life. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4. Sabi nga roon, ang salita ng Diyos, ito'y ating spiritual food. Kaya mapalad po kayo ngayong umaga, ngayong oras na ito, na kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So purihin ang Panginoon at lalong lalakas ang ating pananampalataya habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ito'y pagpapala sa atin ng Panginoon. Amen. So ngayong oras na ito ay nais ko po na ipagpatuloy ang aking na-share ng mga nakaraan. Ang pamagat po is about living in righteousness. Pamumuhay sa katwiran. Okay, so ayon po sa Proverbs 11:4, ay nais ko pong balikan po ang talatang ito na sabi nga po, riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. So, ang pinaka-keyword natin dito ay about righteousness. Okay, kaya po yung ating topic is about living in righteousness. Amen? So, walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Kaya napaka-importante po mga kapatid na tayo po ay namumuhay sa katwiran. Dahil walang halagang, walang saysay ang yaman ng mundong ito. Okay? Sa panahon ng mga dilubyo, kagaya nga po ng nangyayari ngayon sa digmaan ng Israel at yung mga Hamas. So talagang napupulbos po yung mga magagandang building. Mga sasakyan, wala, nasusunog lahat pag tinamaan ng rocket. Kaya walang saysay lahat ng mga kayamanan ng mundong ito. Okay? Pagka ang isang tao ay wala sa Panginoon. Kaya napaka-importante tayo na mamuhay ng matuwid. Sabi ko nung nakaraan tayo ay naging matuwid dahil kay Kristo. Dahil sabi nga po ng Bible, lahat ng ating mabubuting gawa ay para lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya ang katwiran natin mula sa Diyos. So, no not one, no one righteous. So, sabi nga, walang matuwid, wala kahit isa. So, no one righteous, no not one. Okay? And then, sabi nga, for we are all sinners and fall short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan, okay? At walang sino man nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya, hindi natin kayang maging matuwid kung walang Diyos sa buhay natin. Amen? Ang katwiran natin ay galing sa Panginoon. Sabi sa book of 2 Corinthians 5:21. Okay, so nung nakaraan ay nakapagbigay pa ako ng 6. So, sa ating short recap ay mabilis ko pong babanggitin. So, yung mga blessing pag tayo namumuhay sa katwiran. Okay? So, ano po yung mga pagpapala na tatamuhin ng mga taong namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos? Kasi yan ang nais ng Diyos, tayo mamuhay ng matuwid eh. Ayaw niya tayo mamuhay sa kabaluktutan. Kasi ayaw ng Diyos, isa man mapunta sa dagat-dagatang apoy. Lahat tayo nais niya makasama sa kanyang kaharian sa langit. Yan yung puso ng Diyos. Kaya nais niya tayo mabuhay ng matuwid. Ngayon, pag namumuhay tayo ng matuwid, may mga blessing tayo matatanggap. So ano po yung mga blessing na ito? So nakaraan, nakapagbigay pa ako ng 6. Kung natatandaan niyo po. So number 1, na blessing sa mabilis na recap po natin, ilalayo tayo ng Panginoon sa kapahamakan. Okay? Sa Kawikaan 11 verse 4, nabanggit ko po nakaraan. Okay, pangalawa, kasi mabilis lang po ito, recap lang. Siya ay mamumuhay ng panatag. Meaning, walang gagambala sa kanya. Ayon po sa Kawikaan 11 verse 5. And the third, siya ay mamumuhay na ligtas sa mga panganib. Yun ang magandang balita. Kawikaan 11 verse 6. And fourth, malalayo sa kabagabagan ang taong namumuhay ng matuwid. Kawikaan 11 verse 8. Okay? And number 5, ang taong matuwid ay pagpapala sa kapwa. Tayo ay blessing sa ating kapwa. Kagaya ni Joseph.
Kung natatandaan niyo po, sa Book of Genesis, chapter 39 hanggang sa mga sumusunod na chapter, may kita natin na preserve ang bayang Israel dahil kay Joseph. Okay? At maraming tao sa panahong yun. Okay? Ang nabuhay dahil kay Joseph. Sa karunungan binigay ng Panginoon dahil siya namumuhay ng matuwid. Nailigtas ng Panginoon na preserve ang bayang Israel. Okay? Dahil kay Joseph. Naging pagpapala po si Joseph. So ang taong matuwid, naging blessing tayo sa marami. Amen? Okay, so pang-anim na po tayo. So ang matuwid ay makasusumpong ng buhay. Yun ang good news. So yan po yung 6 na nabigay ko po nung nakaraan. Din ngayon, pupunta na po tayo sa pang-7. So ang pang-7 po, ang taong matuwid, sa mga blessing ng mga taong namumuhay ng matuwid, so living in righteousness is, ang lakad ng matuwid ay kasiyahan ni Yahweh. Wow! Ibig sabihin, ang taong matuwid, ang Diyos ay nagsasaya, nasisiyahan ng Panginoon. Amen? Kawikaan 11 verse 20, sabi ron, ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam. Ngunit, ang lakad ng matuwid ay kasiyahan. Wow! So, talagang masayang puso ng Diyos pag nakikita niyang lumalakad tayo ng matuwid. Pero pag nakikita niya ang isang tao na namumuhay sa kabuluktutan, nako, nakasimangot ang Panginoon. Amen? Kaya napaka-importante lumakad tayo ng matuwid para ang Diyos ay masaya ang kanyang puso. Kasiyahan. Number 8, ang taong matuwid, hindi maano. Amen? Meaning untouchable. Wow! Kawikaan 11:21, sabi ron, ang taong masama, di makakaligtas. Sa kaparusahan, ngunit hindi maaano. So, take note the word, hindi maaano. Ang nabubuhay sa katwiran. So, hindi maano, hindi magagalaw. Untouchable. Sabi nga sa Book of 1 John 5 verse 18, sabi ron, tayo'y mga anak ng Diyos. At ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Why? Sapagkat iniingatan sila ng Diyos. Amen? So we are untouchable. Pag tayo namumuhay ng matuwid, hindi tayo maano. Amen? You are untouchable. We are untouchable. The devil cannot touch us. Amen? That's the good news pag tayo namumuhay ng matuwid. Amen? And even sa book of Isaiah 54 verse 17, sabi ron, no weapons formed against you, against me, against us, shall prosper. So walang sandata ang namagawa ng dyablo ang magtatagumpay sa atin pag namumuhay tayo ng matuwid. Amen? That's the good news. Number 9, ang mga nasain ng taong matuwid ay magbubunga ng kabutihan. Amen. Mga Kawikaan 11:23, sabi ron, anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan. Ngunit, ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Wow. So, anumang nais ng matuwid, so anumang desire ng puso mo, pag ikay namumuhay ng matuwid, ibibigay ng Panginoon. Amen. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Anumang hilingin mo sa Kanya, anumang i-desire ng puso mo, talagang ibibigay ng Panginoon yan. Amen. Kaya pag namumuhay tayo ng matuwid, yun yung mga pagpapala. Amen. Yung desire natin, yung nasayin natin, ay magbubunga ng kabutihan. Amen. So, purihin ng Diyos. Pang-10, ang taong matuwid ay maginhawa ang buhay. Amen. Yun yung mga blessing. Kawikaan 11:28, ano sabi ron? Malalantang tila dahon ang nagkitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Even in times of crisis, even in times of mga katuyuan na, tuyo ng magtataasan mga bilihin, talagang hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Giginhawa ang buhay natin. Amen. Hallelujah. Hindi natin maranasan magdahop. Giginhawa ang buhay natin pag tayo ay namumuhay ng matuwid. Yun po ang magandang balita. Pang-11, yan, tatapos na ako. Ang taong matuwid, ginagantimpalaan na dito sa lupa.
Mga Kawikan 11:31, sabi ron, ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit parurusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Yan, ang blessing. So dito pa lang sa lupa, may gantimpala na. Amen, natatanggapin tayo mula sa Panginoon. Marami pong mga blessing ang ating makakamtan. Amen? Okay, pang-12, binibilisan ko na lang po. Mapayapa ang buhay ng taong namumuhay sa katwiran. Isaiah 57 verse 2, ano sabi ron? Payapa o mapayapa ang buhay ng taong lumalakad sa katwiran. So sa madaling salita, malayo sa iyo ang kaguluhan. Malayo sa kaguluhan ang taong namumuhay ng matuwid. Hindi magiging magulo ang buhay natin. Ang sarap mabuhay ng mapayapa, di ba? Kaya kapag namumuhay tayo ng matuwid, ang ating isip at puso, mapayapa. Kahit maraming problema, kahit maraming pagsubok, kahit nagtataasan mga bilihin, payapa pa rin ang isipan natin. Dahil kay Jesus, namumuhay tayo ng matuwid. Lastly, tapos na po ako. Ang taong matuwid, pag nawala sa mundo, ligtas na dako ang kanyang tungo. Yan. Isaiah 57 verse 1, ang taong matuwid kahit pumanaw, walang magdaramdam. Ang pagpanaw niya ay palaisipan pagkat matuwid. Ang matuwid kapag namatay, na di na maano, sa dakong ligtas ay nagtutungo. Yan. So sa madaling salita, ang isang taong matuwid, pag nawala sa mundong ito, lahat naman tayong mawawala sa mundong ito. Pero ang good news po, mayroon tayong sure destiny. Ano yung destiny natin? Heaven. Ligtas na dako. Ayan. May bonus pa. Okay, kala ko tapos na, may bonus pa pala. Pang-14. Ang matuwid, take note, ang matuwid, ang mata ng Diyos nakatuon. Saan? Doon sa taong matuwid. Tingnan natin 1 Peter 3 verse 12 to 13, sabi ron, ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid, panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Ngunit, sa tuwing makikita ang taong gawang lihis, yung banal niyang mukha sa puot ay nagngingit-ngit. Ayan. So, ibig sabihin, ang mata ng Diyos nakatuon sa taong matuwid. So, kahit saan ka magpunta, nakasubaybay lagi ang mata ng Diyos sa atin, ng mga matuwid. Amen. At handa tayong ipagtanggol ng Panginoon. Talagang closing na talaga ito. So, wala nang part 3. Tatapusin ko na po. 15. Ang panalangin ng taong matuwid, mabilis na dinirinig. Yan. Yun ang panghuli natin. 1 Peter 3 verse 12 again, sabi ron hanggang 13, ang mata ng Panginoon nakatuon sa matuwid, panalangin nila'y malugod na agad dinirinig. Hallelujah. So, malugod na agad dinirinig. Naalala ko, nung birthday ko, di ko makalimutan yun, December 20. 2022 yata yun. Ako po ay naabutan ng pagkagutom. So, nung panahon yun, nakaupo ako sa lamesa. Maya-maya, bigla akong nanginig. Talagang parang baha, parang dadaluhong yung baha sa akin. Nanginginig yung katawan kong gano'n. Talagang super. For the first time in my life, na-experience ko yun. Nanginginig talaga ako. Hinang-hina ako. Alam niyo yung ginawa ko sa Panginoon? Tumawag ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, help me. Sumisigaw ako sa Panginoon, Lord, help me. Kasi yung misis ko nandun sa labas naglalaba. Help me, Lord, help me, Lord. Alam niyo, sa katatawag ko sa Panginoon, mabilis ang tugon ng Diyos. Maya-maya po, talagang nag-subside po yung panginginig ko. Kaya talagang napakabait ang Diyos. Pag namumuhay tayo sa katwiran, mabilis pa sa 4:00 yung ating prayer ay dinirinig ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Psalms 46 verse 1, the Lord, ang Panginoon, ang ating kanlungan, siya'y laging handa na tayo sakluluhan. Amen. Hallelujah. So, purihin ang Diyos. Sa ating pagkatapos, Proverbs 14:34, basahin natin, righteousness exalt a nation, but sin reproach to any people. So, ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. So, take note, ang katwiran po, mga kapatid, nag-aangat ng buhay natin. Nag-aangat ng ating bansa. Righteousness exalted the nation. Kaya ang buong bansang Pilipinas na ito, kung mamumuhay ng matuwid, ang bayang ito ay talagang pinagpalang bayan.
Ang lahat ng mundo, lahat ng tao, lahat ng bansa sa buong mundo, mamumuhay ng matuwid, iaangat ng Panginoon. Amen? So ang ating buhay, iaangat pag tayo namumuhay sa katwiran. So tayo muko at manalangin. Lord, thank you, Panginoon, sa oras na ito, sa iyong mga salita, Panginoon, na aming napakinggan, na napakahalaga na kami ay mamuhay ng matuwid, sapagkat mayroon 15 pagpapala. Inisyal pa lang ito, Panginoon, na aming matatanggap kapag kami namumuhay ng matuwid. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung ikaw'y nakikinig sa broadcast na ito, taas mo lang kamay mo at nais ng Diyos na maranasan mo rin ang buhay na nakaugnay sa Panginoon. Sabihin mong maiksing panalangin na ito, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Hesus. Amen. Ako lang mananalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga sumabay sa pagtanggap sa iyo. Pagpalain mo sila. Salamat o Diyos. Ano man ang kanilang mga pangailangan, katagpuin niyo rin po. Sa pangalan ni Hesus. Salamat po. Tulungan mo kaming lahat. Mamuhay lagi ng matuwid sa iyong harapan habang kami nabubuhay. Salamat o Diyos. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless everyone. Bye-bye.